Dili away ang atong katuyoan. Panagsiusa para malaman mo. Ang post namin yung COP dito, confiscate yan, pero pwede yung lumabas. Opo. Pero ang mayat is isurrender Ay, nyo. hindi pwede. O, ayaw nyo, Hindi kung pwede. ulit namin kayo. Sino kayo maghuli? Dili yan, pwede din sa phone. Ano yung managkuha na? Tayo ng plastic na mo, kan ba? Bitaw! Tayo ng plastic! Dalawa nila kayo mo. Sa tribo din eh. Ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights. Wala na kami makalihok dire tungod kay ilang gibantayan ang among mga kauban dire nga mga diplomat. Kaya sana po na makarating po ito sa mahal na nating presidente. No, na kailangan in 72 hours si Dato Adlaw nag-order po na makalabas ang kasamaan namin na hinuli po nito. Kuan kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So actually may mga tropa na naka-standby doon mao nag-monitor sa ila just in case magbuhat sila ng mga dili mao na binuhatan. Wala gayud na mapugos gayud na magdakop tanan sa ila. Okay. So, todo bantay ang PNP Surigao sa grupo ni Dato Adlaw, no? Habang hinihintay ang paglabas sa warrant of arrest kaugnay sa patong-patong na kaso. Pero, dito, si Dato Adlaw nagbigay ng 72 hours lang daw para kay Pangulong Bongbong Marcos upang palabasin yung diplomat daw nila na nahuli ng PNP. At nalaman natin, dami palang grupo sa naturang lugar, lalo na yung Maharlika Tribal Nation na may sariling gobyerno, may sariling bangko, may sarili ding pananampalataya, no? Lalo na itong grupo ni Dato Adlaw, may sariling Diyos. Tatalakayin natin ito mga kapatid, ang pagsulpot sa iba't ibang ori ng mga kulto. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito ang iyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan sa ating mga suking taga-subaybay na pindutin ang like at mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta sa lahat na mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating mga kapatid sa lalo na sa mga iba yung pananampalataya na nagsubaybay sa atin ngayon. Si Lorna Tarok diyan sa Saudi Arabia, hello. Si TC of Florentine. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon, si Luminous Twin Hearts. Good afternoon, Sir Talibong, at sa lahat ng mga Katoliko. So acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating chat. Welcome. Ilagay ninyo kung taga saan kayo para ma-shout out natin. Si Reynaldo Sumuok. Baliktad ata. Si Pangulong Bongbong Marcos ang binigyan niya ng 72 oras para yung nahuli daw umano ay palabasin sa kulungan. Si Lorna Tarok, salamat. Now lang po nakaabot ng live niyo po. Kumusta kayo dyan sa
sa Saudi Arabia. Anong oras ninyo dyan ngayon? Si Bill Ryan Rancis sa Cebu City. Si TC Florentin dyan sa Manaba, San Mateo, Rizal. Si Bill Ryan Rancis, Viva Cristo Rey, Prodio et Ecclesia. Si Anisita Habbalia. Magandang hapon. Watching from Imus, Cavite. Si Berard Canenio, Cebu Province. Si Naomi Gold. Uy, sa Singapore siya. Kumusta kayo dyan sa Singapore? Alas 9:45 diyan ng umaga sa Saudi Arabia. Si Raymond Cabarles, shout out po sa Balayugan, Samar po. Nadaanan namin yung Samar. Sa si Faith Fulness diyan sa Oklahoma, USA. Uy, alas 12:46 ng hating gabi, ha? Kumusta kayo dyan? Si Annie de la Cruz diyan sa Tarlac, Luminous Twin Hearts. Si Bill Ryan Rancis Puhon, in God's time. Atong gamiton ang pagka-abogado para mananalipod sa atong pagtuong Katoliko. Viva Defensor Katolika. Si Noemi Gold. Shout out, bro Indel. Okay. Si Estrelita Relos, diyan sa Naik, Cavite. Si Gina Bailon, diyan sa Singapore, OFW. Si Dioleta Paluma, diyan sa Santa Maria, Trento, Agusan del Sur. Nadaanan namin yan, Trento. Si Bonifacio Horacio sa Negros Occidental. Jocelyn Palacios sa Kaluya Island. Kumusta po sa inyong lahat? Welcome sa ating mga kapatid, no? Si Ustad Steve Christian Dawa, kumusta bro? God bless. Si Espiridion Dugang Fabli dyan sa Ormoc, Leyte. Si Echel Lagulaw Magtina, no? Si Espiridion Dugang Favili. Si Bernie Rivas dyan sa Jinsan. No, kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Si Jocelyn Palacios, Bonifacio Oro, Wilfredo, at sa lahat na mga sumusubaybay sa atin. Si Fido Dido, watching from Ilocosor. Si Shilbog sa LA. Hello. Sa lahat natin mga kapatid. Okay? Si Bro Archie pala. Okay. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Tudo bantay ang PNP ngayon dahil una, hinihintay nila ang paglabas sa mga warrant of arrest kaugnay sa patong-patong na kaso. Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate, saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. So lahat daw na nasa pugad ni
ni Dato Adlaw huhulihin paglabas na sa arrest warrant. Nako. So may pagkakataon pa ba kaya yung iba na tulad sa mga kasama na susuko? At ngayon, patuloy, todo bantay talaga. Napaikutan itong pugad ni Dato Adlaw. Kuan kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So actually may mga tropa na naka-standby doon mao nag-monitor sa ila just in case magbuhat sila ng mga dili mao na binuhatan. Wala gayud na mapugos gayud na magdakop tanan sa ila. So kung sakali Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate sa hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yun ang dahilan kung bakit may mga kapulisan na tudo bantay. At eto, nagreklamo na si Bai Lourdes, no? Dahil maliban na nahuli yung diplomat nila at wala na silang tubig, wala na silang kuryente, pinutulan sila, di ito mangyari kung di nangyari yung ginawa mismo sa grupo nila na kinandado ang iba't ibang establishmento dahil kailangang kumuha ng permiso galing mismo sa grupo na ayon sa mga legitimate na dato ay di naman umano recognize itong grupo nila ni Bai Lourdes dahil hindi ito tunay na mga kaanib sa tribal organization. Okay, ito ang pahayag ni Bai Lourdes. Sa ka-check din sa Caraga Regional 13, sa Ancestral lang po. Ayan po, Ferdinand Marcos Jr. President, ayan, to inform po sa inyo po dahil kayo po ang may responsibility nito dahil ang lapsis ni Kapitan, lapsis niyo po. Nako, delikado. Ang lapsis ng Kapitan, Barangay Kapitan sa kanilang lugar, lapsis din ng Pangulong Bongbong Marcos daw. Nawala ngang development sa Ancestralan na no pre-prior informed consent sa rightful owner, under tayo sa management sa federal. At mga kapatid, meron silang sariling embassy daw. Po. Buong daigdig po. Na ayan. May inilapsis sa... So, iba din yung grupo na pinakita ko sa inyo, yung Maharlika, no? Na may sarili din silang currency, may sarili silang bangko na ginagamit sa kanilang tribo, may sarili din silang bandila, may sarili silang justice system. Pero, hindi sila acknowledge sa NCIP. Dahil naunang sinabi ng mayor na hindi daw umano ito mga lumad, no? Ang naturang mga tao. Government po, resident down to local po, pagdating po sa karapatan po namin tribo po sa ancestral lang po. Ayan po, dahil ang lahat nga ng batas na inconsistent na nga po pagdating sa EPRA po. Lahat ng batas inconsistent na umano pagdating sa EPRA. Ang EPRA sa mga na-acknowledge ito na legitimate tribal organization, no? Ang Maharlika tribal nation o tribal kingdom, hindi ina-acknowledge yan sa NCIP. Lalo na ang grupo nitong si Dato Adlaw. Ayan po. Na ayan, tubig kuryente, pinutulan po kami. Ayan, na-inform ko na po ang tubig kuryente. Hanggang ngayon, wala po silang action in 72 hours po for legality po. So ito, tubig at kuryente, binigyan din ng 72 hours for legality daw. Pinutulan kami na walang legality, no due process po. At isinarado na din ang di na sila pinayagang maka-igib ng tubig sa kapitbahay. Sinarado na din. Apa. Hanggang ngayon, dinampot din po nila, kinulong nila si Honorable Siahay na pinalabas lang po nila na disobedient po. Wala rin nagkaso po. Hindi rin nila kinasuhan po. Pero hindi pa rin po nila pinapalabas po.
Kasi hindi po nila ina-acknowledge po ang aming diplomatic immunity sovereignty po. Yan ang problema. May diplomatic immunity sila, pero sila mismo ang naniniwala sa kanilang sariling diplomatic. No. Sabi ni Joel Panira, bakit pinatagal yan? Alam mo naman yung due process kasi, no? Pag masampa yung kaso, lalo na sa piskalya, tingnan talaga ng piskal kung meron bang kabigatan ang reklamo. Pagkatapos kung merong kabigatan talaga, yun, i-elevate ng piskal doon sa korte at pasasagutin pa yan sila. Di ba? Yun ang process talaga. Dapat sasagot pa sila sa reklamo. At may mga pagkakataon pa na nang sinagot ang reklamo, sumagot na naman, may counter affidavit na naman. O yun, may ganyan talaga. No? Kaya due process. Kung yung sinabi ni Police Colonel Mariano, abogado ito, Mariano Alokban, ay huhulihin lang sila agad-agad na hindi dadaan sa legal process, wala nang pagkakaiba sa ginawa mismo nila ni Dato Adlaw. Tuloy natin. Exemption po kami sa any mandatorious authority sa government po. No, so, yon ang paniniwala nila talaga. Exemption sila sa lahat na batas, mga kapatid, sa gobyerno. Sila lang ang naniniwala dyan. They are living in the world of fantasy. Ayusin mo, Ferdinand Marcos, ang O, yon ang sabi ng Reyna, na dapat ayusin ko umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Niyo po dito sa Surigao po. Yung panggobyerno diyan sa Surigao. Opo, ang mga pamilya Bukilon, isa rin to, land grabber. Ito ang nagpapahirap po dito sa sa Barangay Sabang Tres, Melodio Ipco, mga pamilya Kulito. Ayan, pati na rin yung kapitan dito, si Mantilla noon na kapitan. Jocelyn Mantilla, isa rin involved din po. Meron yung isang barangay kapitan na na-interview na nauna nating pinapalabas dito na sabi, mga mahigit 5 taon na pala itong grupong ito at problema talaga lalo na sa kanilang barangay at sa kanilang syudad dahil di naniniwala nga kung ipatawag sa barangay may sarili silang gobyerno kasi itong grupong ito. Ang mga baptism na religion po. Dito sa aming ancestral lang po. Ang baptism, baka baptist, no? Isa rin po dito po. Opo, hindi na maintindihan. Dahil sa pira-piralo po, wala na po kayo magagawa. God is justice. Kaya ito, nag-record ako, nag-video ako, to inform So, kahit pa pinutulan na sila ng kuryente para di na makapag-live, ito, nag-record siya, nag-video daw siya, at na-upload din niya. Po, ituloy namin ang pagpadlak o hindi, no question niya. So, ituloy man nila ang pagpadlak o hindi, no question. Dating ang araw, Ferdinand Marcos Jr., implement nyo na po kung ano nasimulan ng inyong ama. Opo. Takot ka? Takot ka, Ferdinand Marcos Jr.? Sino pa ang nag-control sa'yo dyan? Sino pa? Ayusin mo to. Ayusin mo to. Huwag nyo antayin na magbaha ng dugo ang Surigao po. Mayroon mga banta sa amin dito na i-demolish po kami. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Kaya kayo dito sa panggoberno sa Surigao, maayos kayo. Kayo ang galit sa kapayapaan. Tas eleksyon na naman. Eleksyon na naman. Sige, subukan nyo pag-demolish dito kay Baef. Well, wala silang permit sa kanilang tinitirhan, no? Dahil grabe talaga ang bira niya, yung kasama na yung isinampa, no? Yung mayor, pinangalanan niya, mabigat yun, na cyber libel talaga. Yung hippie, grabing banat niya. Kaya, nakita na wala para silang permit sa
kanilang tinitirhan. Yon. Inisa-isa na. Naputulan na sila ng tubig, naputulan na din sila ng kuryente, at dito, na-serve na pangalawang bisis yung notice na wala silang permit. Kaya sinabi niya na may pagbabanta na i-demolish yung kanilang tahanan. Magbaha ng dugo. Yun. Bumabaha daw umanoan ng dugo. Ito na pa ulit-ulit nila, no? Noon pa man, no? Yun ang pananakot nila na magbabaha ng dugo, at dahil armado sila sa mga matataas na mga itak, may mga samurai, kaya bantayan talaga, no, ng PNP ayon kay Police Colonel Attorney Mariano Lokban, na ang sabi niya, kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So actually may mga tropa na naka-standby doon, mao nag-monitor sa ila, just in case magbuhat sila ng mga dili mao na binuhatan. Wala gayud na mapugos gayud na magdakop tanan sa ila. So, yon. Kaya napaikutan ito, baka sekretong aalis din dahil patong-patong na ang kaso, no? Patong-patong na ang kaso, so napaikutan talaga ng PNP. Magbaha ng dugo po. Ikaw, Attorney Aure, manda ka rin. Damay ka. No, sino itong attorney? Dinamay daw. Nagpipirma ka sa resolusyon po. Nagpipirma ka kay Siyahay. Umayos ka. So pinutulan sila ng kuryente para mawala na itong live niya. So, di na nakapag-live. Ito, recorded daw ito at in-upload. Diyos ka, wala na dito mapagpilian dito sa Surigao. Puro kontrolado ng mga mayayaman. Buti pa ang Riyadh. Dahil sa diplomatic immunity ni Lourdes Infante, inuwi dito sa Pilipinas sa Federal Tribal dahil sa diplomatic na ikinulong ng 5 taon doon sa Riyadh. Sino ba nakulong sa Riyadh? Ito ba si Lourdes? Nakulong ba ito sa Riyadh? Buti pa. Pero kayo dito sa Pilipinas, Pilipino to Pilipino. Siguro may nanonood sa atin na nakakilala kay Bae Lourdes. At may alam ba kayo na nakulong ito sa Riyadh? Namamatay Pilipino, Police Pilipino, Rebelde Pilipino, God is justice. Naalala ko talaga, nagreklamo siya sa PNP. Dahil sabi niya, bakit daw may mga baril ang PNP ngayon na gun ban umano? So kumilik gun ban. At bakit may baril? Ito reklamo niya. Kahit police account duty dapat walang barilan. Kaya nandyan, klarado, na inano ng kumilit na nakaban ang gun ban kayo. Pero bakit may ban kayo? Bakit may mga baril daw umano, na gun ban umano ngayon? So anong gusto nila? Tirador na lang ibigay sa PNP? Okay, tuloy natin. Umayos kayo. Tubig kuryente ha. Involve kayo. Pati tubig kuryente. Si Mita nga sa Facebook, sabi niya, may kaso daw. Involve po kayo. Kaya Ferdinand Marcos, bilisan mo. So yon ang sabi niya, dapat bilisan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino pa nagpigil yan? Yan sa Central Bank na yan, hindi pa sila nakontento ng 20%? Tingnan natin yung pera nila kung matatanggap pa. Tingnan natin kung magtrabaho pa ang nasa gobyerno na wala ng pera. Dahil ang totoong pera, diplomatic immunity sovereignty po, yan po ang garantiya ng... So balak din siguro nila na magawa din ng sariling currency. Dahil, di ba, pinakita na natin ang grupo ng... nasa Socorro ito,
no? So katabi lang siguro ito ni Senior Aguila, ang tinatawag na Maharlika Tribal Kingdom. May sarili silang pira. Ito. So sariling pira talaga nila yan. So sariling pira nila yan. At kahit nakarehistro sila sa Securities and Exchange Commission, ayon sa mayor ng Socorro, di sila kinikilala sa NCIP dahil Project namin yung accreditation nila bilang IPS. So far, walang IPS dito sa Siargao at Lucas Grande kasi alam namin na hindi sila IPS. Hindi yun sila lumad. Taga rito sila sa Socorro. Yung iba nila galing ng ibang probinsya, ibang munisipyo. Yun. Taga ibang lugar. Ang naturang mga tao. So walang pagkakaiba din sa miyembro ni Dato Adlaw, no? Na galing din sa ibang lugar. At dami na pala na mga nagsilitawan. Naalala niyo ang grupo nila? Ang grupo nila, itong si Dato Adlaw, no? Alias Dato Adlaw, ang dahilan daw na bakit parang pari na siya, dahil sa panaginip. Ito, parang pari na talaga sila, no? Kita ninyo? Ayun. Dato Adlaw. Ito ang pagsarado nila. Parang pari na talaga. Cool. Okay. Ito ang nag-viral na pagsarado nila. At para mahilig sila sa ilang kalaban ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa o kalayo nga naa nato individual. Iyon. Tubig, hangin, apoy. Sa Encantadia, mahilig talaga sila na manood ng palabas sa Encantadia. Ang ilang miyembro nila ay nagsialisa na at sumuko sa PNP. Maliban dyan, ang Diyos nila, sabi nitong si Bae Lourdes, ang Diyos nila ay yung 4 na elemento: tubig, hangin, lupa, apoy. Ito. Dapat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. Tubig, lupa, apoy, hangin. Noong unang panahon, payapang namumuhay ng magkasamang 4 na nasyon. Pero nagbagong lahat ng lumusob ang Fire Nation. Yun. Yun daw ang Diyos nila. At meron namang napapaniwala nila, no? Na ang Diyos, totoong Diyos, hangin, araw, lupa, at apoy. So, kawawa talaga ang mga kapatid natin na paniwala lang. Iba't iba na ang mga nagsusulputan sa ating panahon ngayon. Kung maalala ninyo, diyan sa Davao, iba naman. Dahil sa Davao, nag-astang Diyos din si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy, na meron ding sarili, napaka-professional ang sa kanya. At napaka-yaman niya. Itong grupo nila ni Dato Adlaw, bago lang ito nagsimula, mga more than 5 years na daw pero bago lang sila nagsarado. Pero kang Kibuloy, matagal na ito, at grabe ang connection din niya sa politika. So,
ang sa kanya, nag-astang Diyos siya, di ba? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Grabe din kay Pastor Apollo Kibuloy. Siya ang magatong umano sa impyerno. At iba naman kay Felix Manalo. Anghel si Manalo, tao ang ating Panginoon Jesucristo. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Felix eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Imagine, si Felix Manalo, anghel, pagkatapos ang ating Panginoong Jesucristo, tao, then, ang konklusyon, mas mababa ang ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan. Tanong, mga kapatid, matanggap niyo ba yung aral na yan? Pero, lalo na yung aral ni Pastor Apollo Kibuloy, di man ninyo matanggap ang aral na yan, yon, ang resulta, umanib talaga sa grupo ni Felix Manalo dahil napaniwala ang kanilang aral, gumagamit sila ng Bible. Ito din kay Dato Adlaw, gumagamit din sila ng Bible. Pero iba ang sa kanila dahil ang kanilang tunay na Diyos, tubig, lupa, apoy. Yon ang hangin, 4 na elemento. Sa kay Felix Manalo naman, iba din ang kanila. Dahil si Kristo'y tao, si Manalo anghel. At ayon sa kanilang aral, wala namang mabasa sa Biblia na si Kristo'y Diyos, anak. Ang mabasa, anak ng Diyos. Kaya nakasulat yan sa kanilang mga Pasugo Magazine. Iwan ko ba kung di nila alam. Bakit? Ginagamit ito ng mga ministro nila, ang salita ng buhay Bible. Ito ang nakasulat sa Juan 1:18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Kahit kailan, subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ginamit natin ito dahil ang naturang sikta din ni Felix Manalo, dapat may mabasa sa Biblia. Ang kanilang doktrina kasi, may katumbas talaga na Bible. Di ba? May katumbas na Bible. So, sandali. Shibuga, Brad Windel, malamang madalas nanood yan sa 90s Captain Planet. Okay. So, yan. Di naman tayo totol na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na tao. No? Dahil ang ating pananampalataya, ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yun ang hypostatic union. Kaya, yung ginagamit ng mga ministro o ng Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Yun. Dahil mabasa, Jesus was truly human, so therefore, ang konklusyon nila, malinaw, tunay na tao, hindi siya Diyos. Pero may iniwasan sila sa sali na yan.
ang Philippians chapter 2 verse 6. Pili lang nila. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. See? Yun. Mag-isip na sila sa gusto nila na letra por letra mabasa talaga. Ang Pastor Kibuloy naman, tutol siya, naniwala siya na si Kristo Diyos. Naniwala siya na si Kristo Diyos. Ngunit wani sila. Ang Ama, naging Kristo, pagkatapos naging Kibuloy. Idi, wow, anak ng Diyos si Pastor Kibuloy. At hindi lang yan, siya ay tutol sa Holy Trinity. Kung ang kay Felix Manalo, tutol sila sa Holy Trinity, ka Manalo tutol sa Holy Trinity, di nila tinanggap ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Iba naman ang kay Kibuloy. Tanggap niya na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, pero tutol siya sa Trinity. Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Three. Hindi yun biblical. Holy One ang biblical. Kaya hinahamon ko kayo sa matagal ng panahon, hindi lang sa simbahang Katolika. Kayong lahat ng nasa church age ng relihiyon at denominasyon, pakitaan ninyo ako ng isang verse na nagsasabing ang doktrina, all the New Testament ay Holy Three. Ano man ang titulo ng simbahan mo, pagkan doktrina mo, Holy Three, take church ka. Yan. Pag ang doktrina daw, Holy Three, pakitaan mo ako. Iwan ko kung inosente ba si Pastor Apollo Kibuloy na di niya alam na may mabasang Trinity sa Bible. Sa tagal na niyang nagbasa ng Biblia, di ba nila alam kung gusto nila hinahanap litra por litra? Ito, Revelation chapter 7 verse 10 sa Amplified Bible. Ito, salvation belongs to our God who is seated on the throne and the Lamb. Our salvation is the Trinity to give unto God, the Trinity, we owe our deliverance. O see? May mabasa yan. Pero di na yan si Kibuloy makaharap ng debate kasi dahil nasa kulungan na. No? Ay naabangan na lang kung ano ang ano kaya ang takbo sa kaniyang kaso. Kaya mga kapatid, itong doktrina nila ni Dato Adlaw na ang Diyos ay ano daw? Dapat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. So, ano ang definition? Punta tayo sa kay Sinita. Ano ang definition sa salitang kulto? Ito. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya. Yan ang kulto, manluloko daw. No? Yung sobrang paniniwala kahit hindi totoo naman. So alam nyo na yan. Ipagdasal po natin mga kapatid, ang ating mga kapatid na natangay nitong iba't ibang mga grupo. Dami ng mga grupo sa ating panahon ngayon na maliban itong mga kulto, nito mga sikta na tatag lamang ng tao, isa lang ang layunin yan. Ano ang layunin? Na ikay mahiwalay sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At kung mahiwalay ka sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, mahiwalay ka sa mga sakramento na magdala sa atin sa daan patungong kaligtasan. Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, ay may nabasa ako.
wala naman Holy Trinity. Iyon ang imagination mo. Kung walang Holy Trinity, bakit? Di nyo ba nabasa sa Biblia? Di po ba gusto nyo litra por litra? Imposible naman kung yung mga pastor ninyo at kayo di nakabasa, Protestant na salin ito. Revelation chapter 1 verse 10. Salvation belongs to our God who is seated to the throne, and the Lamb, our salvation, is the Trinity. To give and to God, the Trinity, we owe our deliverance. Yon ang ating binasa, although we are not Bible alone, mga kapatid, dahil gusto nila mabasa letra por letra. No? Kaya nga, Trinity from trace to unity. Kung sa King James Version, ito mabasa natin. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yun ang Trinity. Kung di sila, kung total sila sa mabasa letra por letra, di ba? Kung total sila, wala nga bang Holy Trinity sa Bible, kapatid? So, yun, mabasa na natin na may Trinity. Ang problema, pag may mabasa, yun na. Ang takbo nitong naghahanap ng mabasa letra por letra ay deception na pag may mabasa. Di ba? Very illogical. Naghanap ng may mabasa, pag may mabasa, di paniniwalaan. Ang tanong, bakit kayo naniniwala sa Biblia na even the word Bible does not found in the Bible itself sa dala ninyo? Nasa cover lang yan. Kung ano man ang inaniban mong grupo, halimbawa, kung naniniwala ka na ang Diyos ay isa, anong term diyan? Iisa ang Diyos. Sa Trinity, hindi naman tinuturo na tatlong Diyos. Iisa ang Diyos. So kung naniniwala ka na iisa ang Diyos, yun ay monotheism, di ba? Kahit saan na asikta naniniwala kaugnay sa monotheism, isa lang ang tunay na Diyos. Pero ang salita bang monotheism, mabasa ba yan sa Biblia? Kahit pinaniniwalaan na yan? Wala naman, di ba? Walang mabasang ganyan, mga kapatid. Kaya mag-ingat. Mag-ingat talaga dahil delikado pag matangay tayo sa ibang grupo. Tandaan natin, ang kasinungalingan at ang pandaraya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit nanganganib pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. At ayon pa kay Police Colonel Attorney Lokban, ito. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ating ipagdasal ang ating mga kapatid. Lalo na, milyon-milyon ang umanib sa Iglesia ni Kristong kay Manalo, sa Seventh-day Adventist, sa grupo ng kay Kibuloy. At itong mga siktang ito, wala itong mga sakramento. Iniwan nila ang tunay na simbahan, ang simbahang Katoliko. Kaya yun ang katuparan sa unang Juan 2:18, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Kaya, tulad sa ating Panginoong Hesus, nang nanalangin siya at nang sabi siya sa Juan 17:17, Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas es. San Juan, Kapitulo 17:17. Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est. Nga ang
Sinabi ng ating Panginoong Hesus na magiging isa tulad na ang Ama at siya ay isa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ipanalangin natin. Daming mga nadala din sa mga born again. Ang born again, tatag lang ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, tatag lang ng tao. Ang Church of Christ, tatag lang ng tao. Alin ang pipiliin mo? Yung siktang tatag ng tao o yung iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Kaya isip-isip naman mga kapatid, no? Kung makita natin ang iba't ibang sikta, meron talaga silang sariling mga nagtatag. Eto, pakita natin, alin ang piliin ninyo dito bago tayo magtapos. Sino ang nagtatag sa siktang inaniban mo? Alin ang pipiliin mo? Eto, ang tanong na babago ng buhay mo. Sino ang pipiliin mo at bakit? A. Felix Manalo Isagon, Iglesia ni Cristo, tinatag niya noong Hulyo 27, 1914. B. Eliseo Fernando Soriano, nagtatag sa Members of the Church of God International na alias ang dating daan, Abril 25, 1980. Yun ang birthday ni Kibuloy, Abril 25. O C. Si Apollo Carion Kibuloy, na nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ noong September 1, 1983. D. Ang ating Panginoon Jesucristo na nagtatag sa Simbahang Katoliko taong 33 AD. Kaya, sa kasaysayan, malinaw ang sabi nila dito, letter D. Natural. Alang naman, kapatid, ipagpalit natin ang katotohanan sa mga pirated na sikta lamang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.